Ako po si Kabornok. Alamin natin. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome po sa isang bagong episode ng ating programa, Alamin Natin. Babasahin muna natin ang Mateo 16:18. Ganito po ang sabi. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Dito po ay sinasabi na itatayo daw ni Kristo ang kanyang iglesia. Si Kristo po yung nagtayo, mga kababayan. Ngayon, puntahan naman natin ang talatang Gawa 20:28. Ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kaniyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Dito po sa ating nabasa, yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay tinubos po sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, mga kapatid. E tanong, bakit po kinakailangang tubusin ni Kristo ang kanyang iglesia? Base po sa ating binasa, Gawa 20:28. Itong tanong na ito ang ating aalamin sa episode natin ngayon. Yung tanong mula kay Bernardo Atienza. O ganito ang sabi niya, hello po, tanong ko po, sa Mateo 16:18 ay nagtayo si Kristo ng iglesia. Samantalang sa Gawa 20:28 ay tinubos naman ni Kristo ang iglesia ng kanyang sariling dugo. Paano po nangyari na ang iglesia niya ay tutubusin pa? By the way, ako po ang kaanib sa iglesia ni Kristo, pero ang pananampalataya ko ay more on sa iglesia katolika na. Dahil naniniwala ako na Diyos si Kristo. Salamat po. Maraming salamat kay kapatid na Bernardo Atienza dahil naliwanagan po siya sa ating mga in-expose sa ating programa, mga kapatid. Kaya nga siya ay nagtanong. O sige, tanong. Alamin natin kung bakit tutubusin pa ni Kristo ng kanyang sariling dugo ang iglesia ayon po sa Gawa 20:28. Yan po ang ating sasagutin sa ating episode ngayon. Babasahin muna natin ang nakatala sa Roma 3:23. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Dito po meron pong binabanggit na nagkasala. Ang ayon po sa nakasulat dito ang mga tao po ay nagkasala, mga kapatid. Ano po ba ang consequence ng kasalanan na ito? Isa po sa consequence ay ang mababasa sa Roma 6:23. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Maliwanag po dito. Ibig sabihin, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o tinatawag ng eternal death, mga kapatid. Mula po dito sa ating mga nabasa, dahil po sa mga kasalanan na meron tayo, kailangan natin itong pagbayaran. At ang kabayaran po ay kamatayan, mga kapatid. At dahil tinubos tayo ni Kristo sa krus, nabayaran na po ang kabayaran dapat natin sa ating mga kasalanan. At yan po ay ang ating mababasa sa Colosas 2:14. Ganito po ang sabi. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya, hindi na tayo parurusahan. Maliwanag po sa ating nabasa, mga kapatid. Ibig sabihin, tinubos po ni Kristo ng kanyang sariling dugo ang iglesia na kaniyang itinayo, mga kapatid. At yan po yung binabanggit sa Gawa 20:28. Pero tanong, para lang ba sa iglesia na kanyang itinayo
itong pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kagaya ng binabanggit sa Gawa 20:28, hindi naman sinabi sa Gawa 20:28 na ang iglesia ng Diyos lang ang kanyang tinubos. Walang ganong nakasulat, mga kapatid. Sino pa ba ang tinubos ni Kristo aside sa iglesia na kanyang itinayo? Babasahin po natin ang sinabi ni Apostol Juan sa unang Juan 2:2. Ganito po ang kanyang sinabi. Siya ang inialay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging ng buong sanlibutan. Klarong-klaro po sa ating nabasa, mga kababayan, hindi lang pala sa mga miyembro sa iglesia na matay ang ating Panginoong Jesucristo, kasi sabi dito, hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging ng buong sanlibutan. Napakaliwanag talaga, mga kababayan. Ibig sabihin, namatay po si Kristo hindi lang para sa kanyang iglesia, kundi para sa lahat ng tao. Yan po ang ating mababasa din sa 2 Korintos 5:15 na si Kristo po ay namatay para sa lahat, mga kapatid. At alam niyo po ba, sa Iglesia Katolika, ganon din po ang ating aral. Tinubos po ni Kristo ng kanyang sariling dugo ang lahat ng tao. Mababasa natin yan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 605. Ganito po ang ating mababasa. Bilang pagsunod sa mga apostol, itinuturo ng iglesia na si Kristo ay naghirap pakundangan sa lahat ng tao na walang inililiban. Walang taong nabuhay, nabubuhay, mabubuhay na hindi ipinaghirap ni Kristo. Klarong-klaro po sa ating nabasa. Ngayon, ang tanong, bakit pa tayong lahat ay kailangang tubusin ni Kristo sa krus, mga kababayan? Alam na po natin kung ano ang dahilan. At syempre, dahil sa pag-ibig ng Diyos, mababasa natin sa Juan 3:16, dahil mahal tayo ng Ama, ipinadala niya si Kristo sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po niyan, mga kababayan. Ibig pong sabihin ito, tayong lahat ay kailangang tubusin ni Kristo sa krus para mabigyan tayo ng pagkakataon na sumampalataya kay Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kababayan. Klarong-klaro po yan, mga kapatid. Yan po ang sagot sa tanong ni kapatid na Bernardo Atienza. Thank you po sa pagpadala ng iyong katanungan. Sana po ay nasagot po namin ng mas maliwanag ang iyong tanong. Ano po masasabi niyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung may katanungan po kayo, ipadala po yan sa factbusterph@gmail.com. Pwede din gamitin yung question box doon po sa ating website, factbusterph.blogspot.com. O di naman kaya, mga kapatid, pwede nyo pong i-comment sa baba ang inyong katanungan. Baka ang tanong nyo na ang ating itatampok sa ating programa, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburno. At ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am